Iimbestigahan na ng Dasmariñas Police ang pagkamatay ng isa na namang law student ng San Beda College dahil sa hinihinalang hazing. Lumalabas na wala sa listahan ng mga kinikilalang organisasyon ng San Beda Law ang fraternity na nag-recruit umano kay Mark Andre Marcos. Saksi si June Veneracion. Alas 11 ng gabi nitong linggo nang itakbong puro pasa sa braso at hita at halos wala na raw vital signs si Mark Andre Marcos sa emergency section ng De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite. Let's just say na yung arms niya at yung legs niya kulay ube. Yun ang sinasabi ko sa gumawa sa kanya, kulay ube. Ang respiratory rate 0, ang pulse rate 0, ang blood pressure 0. Sinubukan pa raw i-revive ang first year law student. Sa isang punto, nagmulat siya ng mga mata. Pero pagkatapos ito, hindi na raw siya nagkamalay pa. Ang pamilya ng binata wala raw kaalam-alam at nag-aalala na ng mga oras na yon para kay Andre na hindi pa umuwi matapos magpaalam na gagawa ng project. Nang matrace ang huling nakausap ni Andre, doon lang nalaman kung saan siya nagpunta. Nung first na nakausap ng kapatid ko, there were talks about a possible joining of a fraternity. Nang makumpirma mula sa mga batchmate na dumaan sa initiation si Andre, pahirapan daw bago ipinaalam sa kanila kung saang ospital dinala ang binata. Hindi na nila inabot ng buhay si Andre na bumigay ang katawan alas 3:15 ng hapon kahapon. Ang effect parang mainly sa kidneys, meron ding nakitang effect sa liver. So mukhang multi-organ na yung naging failure. It pains us more not knowing what they have done to Andre. Ang masakit po sa amin, pinabayaan po si Andre. Iniwanan sa hospital ng mag-isa. And he was not given the attention that he should have had his family been at the hospital with him. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, gabi ng July 29 nang meron daw grupo ng mga kalalakihan ang humingi ng tulong sa isang residente dito sa Barangay Amontay, Dasmariñas, Cavite. May dadalhin daw silang tao sa ospital. Pumayag daw na tumulong ang isang Marlene Guadayo na nagpasama sa tiyaheng si Soledad Sanda sa paghahatid sa grupo sa ospital. Nang dumating daw sa ospital, kasama pa nila ang dalawa sa mga lalaki. Pero bigla na rin daw silang naglaho. Testigo ang turing ngayon sa magtiyahing, bagamat hindi na sila mahagilap. Pagdating po sa ospital, iniwan naman po sila ng mga kalalakihan. So sila po ang naiwan doon. Pagdating po ng ating mga... sila lang po ang inabutan doon sa ospital. Batay sa police report mula kay Senior Superintendent John Bulalakaw, Provincial Director ng Cavite. May text message na natanggap si Sanda habang nasa DLSU Medical Center noong gabi ng July 29. Mula raw ito sa isang Gian. Sa text message, sinabi ni Gian na naitimbre na raw niya sa pulis ang nangyari. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napag-alaman ng pulisya na sina Sanda at Guadayo ay mga kasambahay sa isang farm na pag-aari umano ng isang pamilya Velos sa Dasmariñas City. Kaugnay nito ay na-trace daw ng pulisya na may isang Velos na third-year law student na San Beda, Alabang, na ang buong pangalan umano ay Gian Angelo Velos. Ayon sa PNP, hindi pa nila itunuturing na suspect ang texter na si Gian o si Gian Angelo Velos, pero itunuturing daw nila itong isang person of interest. Ibig sabihin, gusto nilang makausap para hingan ng ilang impormasyon. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang resulta ng autopsy sa labi ni Andre, pero halos tiyak na raw ang pulisya sa motibong tututukan. Mas malamang na 80 to 90% maltreatment. Ipinagbisa ngayong hapon si Andre sa San Beda College, sabay pagtitiyak na naglalatag na raw sila ng mga hakbang laban sa hazing. Kabilang ang pagpapirma ng undertaking sa law students tuwing enrollment. San Beda College has not approved or countenance membership in any clandestine organization which employs as part of its ceremonies or other practices any act that results in injury to any person through intimidation, violence, reckless imprudence, or coercion. The college will form a panel of inquiry and those found responsible with due process be excluded from the school. Kapag sumali ka sa frat na ganito at may nangyaring incident, magkakaroon tayo ng karapatang action doon at yun nga yung expulsion. Yun yung pinakamabigat talaga. Ang Lex Dinong Fraternity na ayon sa pamilya Marcos ay ang nag-recruit kay Andre wala sa listahan ng mga kinikilalang organisasyon ng San Beda Law. We condemn violence in San Beda, and that is why the law student government and the San Beda College of Law Administration will fully cooperate
with any investigation that will bring light to this matter. Nitong Pebrero lang, nang pumanaw din sa hising ang isa pang estudyante ng San Beda Law School na si Marvin Reglos. Pinaniniwalaang sa kamay ng mga kapwa mag-aaral niya sa Abogasya na miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity, binawian ng buhay si Marvin. Kaya ganoon na lang ang pagkalungkot ng kanyang ina nang mabalitaan ng panibago umanong insidente ng karahasan. Sobrang lungkot kasi yung naalala ko na naman yung anak ko at saka may kasama na naman kaming magulang na maging biktima ng hising na dapat na hindi na sana maulit yon. Matagal na ang kultura ng dahas sa ilang organisasyon sa kolehiyo. Marami ng buhay ang nasayang. Mga pangarap na tinuldukan ng mga violenteng initiation right ng ilang kapatiran. Kabilang sa mga nasawi sina Lenny Villa ng Ateneo, Alex Igasiano ng UP Diliman, Marlon Villanueva ng UP Los Baños, Chris Anthony Mendez ng UP Diliman, at EJ Intia ng University of Makati. June Veneracion ang inyong saksi.